kailan ba tayo dapat magparehistro ng motor? Mga kaibigan, kapag po bago ang motor natin, okay, sabihin natin, tulad ditong motor na to mga kaibigan, 2023 and 2024 po acquired yan. So, kapag po bago ang motor natin na galing sa kasa, ito po ay merong 3 years na registration. Effective na po yan sa mga bagong motor ngayon na 3 years na po ang kanilang registration. So, ibig sabihin yan, after 3 years na po, bago natin iparehistro ang ating motor na katulad nito, itong ating Honda Click na 125. So, paano ko ba masasabi na talagang 3 years na yan? Makikita po yan dito sa ating OR, mga kaibigan. Tingnan nyo po ang ating OR. Meron po siya dyan nakalagay na this payment is valid until 06/2027 at kailangan ko po magparehistro or kailangan po siyang i-renew ng 06/15 hanggang 06/21/2027. Ngayon po ay 2025 pa lang. So, ibig sabihin nito ito po ay umabot ng 3 years. Kasi po yan ay 2024 po na-release sa akin itong motor na to. Okay? So, malinaw yan mga kaibigan na pinakita ko sa inyo na 3 years po ang validity ng ating motor kapag po yan ay brand new. Okay, so malinaw tayo dyan mga kaibigan na sa mga bago nagmumotor, 3 years na po yan. Ngayon, paano naman kung after 3 years, kailan ba tayo magpaparehistro ng ating motor? So, kung tapos na po yung 3 years o magpo 4 years na yung motor mo, kailangan mo na siyang iparehistro ng yearly. Okay, so yearly na po magpaparehistro ng ating sasakyan. Wala na po yung 3 years. So malilinawin natin yan mga kaibigan na isang beses lang po tayo magpaparehistro ng 3 years o irerehistro ng 3 years. Pero after ng 3 years ay yearly na po tayo na dapat ay magparehistro. Ngayon, kailan ka ba dapat magparehistro? Kung ang plaka mo mga kaibigan, ang last digit niya ay 6, dapat po ikaw ay magparehistro ng June. Okay? Sa buwan po ng June, ang number 6. And then yung 7 digit po na to, o yung second to the last na yan, na number 7. Ito po yung weeks. So makikita po natin dito, yung weeks na nakalagay dyan mga kaibigan ay second week yan. Tulad nyo, tingnan nyo, 06/15 hanggang 06/21. So ibig sabihin yan ay second week po yan ng June. Dapat po natin maparehistro para po maiwasan natin yung penalty. Pero kiklear lang natin at linawin ko ulit sa lahat na sa buong buwan po ng June, hindi po tayo mahuhuli na unregistered. Pwede po natin gamitin yan, pwede po natin yan ibiyahe ng malayo o ng long ride ang ating motor basta sa buong buwan po ng June. Pero kapag po umabot na yan ng July, ay magkakaroon na po tayo ng penalty at magbumulta na tayo ng 10 to 12,000 po kung sakasakali po tayo ay mahuli sa checkpoint. Kasi po ang lalabas sa motor natin ay unregistered. So okay yan, malinaw yung mga kaibigan na unregistered ang lalabas diyan. Ngayon, paano ba natin malalaman kung kailan tayo magpaparehistro kung hindi ganito yung plaka natin? Siyempre, magbe-base po tayo dito sa number na to. Sa last digit po, yung iba ay nandito po yung last digit niya. Basta, lagi yung tatandaan mga kaibigan, yung last digit ng number. Yun po kayo magbe-base kung kailan kayo magpaparehistro. Basta po ang number 1 ay January, February, March, April, May, and June. So yun po yung number 6, yung June. And so. So tuloy-tuloy nyo lang po at doon po kayo na magbabase kung kailan kayo magpaparehistro. At paalala din na pwede din po tayong magparehistro in advance. So halimbawa po, ito ay June, pwede po tayo magparehistro ng May kung sakasakali naman po ay nakakaluwag tayo or meron tayong bakanting oras, mas maganda magpa-advance na po tayo. Pero ang registration pa rin yan, so susunod na to, dito pa rin po sa June. Hindi po mababago yung date ng registration niya. Doon din po, nag-advance ka lang ng registration. Okay? So ayan mga kaibigan, na nagbigay lang po tayo ng konting idea sa inyo, lalo sa mga bagong nagmumotor, na dapat alam natin kung kailan tayo
magpaparehistro ng ating sasakyan para maiwasan natin yung penalty o yung aberya sa kalsada. At kung sakasakali naman, mga kaibigan, na wala kang plaka, sabihin natin wala kang pang plaka na i-issue sa'yo si LTO. Ang susundin po natin, mga kaibigan, kung sakasakali na wala po tayong plaka, ay yung date ng Certificate of Registration. Yung sa CR po, mga kaibigan. Kung ano po ang nakalagay doon sa CR. Sabihin natin nakalagay doon ay January. Tuwing January po tayo magpaparehistro ng ating sasakyan kung wala po tayong plaka. Okay? Malinaw yan, mga kaibigan, kung wala po tayong plaka. Pero kung meron tayong plaka, dapat natin sundin yung nasa plaka natin. Kung bagong dating yung ating plaka, siguraduhin nyo lang na i-update nyo po yan sa LTO para hindi po tayo magkaroon aberya sa mga ibang dokumento natin. Okay? So, yun lang, mga kaibigan, na maraming salamat sa pagsuporta and ingat po tayo palagi. Sana wala pong mahuli sa atin na unregistered yung ating sasakyan kasi nga po malaki ang penalty niyan at ang multa niyan. Okay? So, yun lang. Bye-bye! Thank you!